Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for your loving support guys. Stay tuned. I'm Chef Marga. Ako yung sa culinary program sa Benil. I've been a chef for 25 years. I've worked in Switzerland, the US, and in the Philippines. So, OFW na rin ako. So, starting a small business from home. This is what I've advocated all the time for women and men who work abroad, OFWs. Yung mga pamilya nyo should also, dapat may ambag sila sa buhay nyo. Okay? May ambag. Kasi, alam ko kung gaano kahirap ang buhay sa ibang bansa. Malungkot, di ba? Malungkot siya. Marami tayong ginagawa. Iba yung pagod dito. Diba? Parang hanggang buto yung pagod, diba? So, pero nakakaano siya, very fulfilling. Pero minsan yung mga pamilya natin, hindi rin nila naiintindihan yung hirap nyo dito. Diba? Kasi parang feeling nila, okay, isang dalawang kempot, may ibibigay na sila. So, dapat turuan din natin sila na tulungan tayo at tulungan yung mga sarili nila. So, starting a small business, food business from home. Ang pinili ko talaga is food business, and particularly today is lugaw. Kasi lugaw is a very flexible food. So, it's very important. Now, so, the goals of the workshop is to introduce a simple, very simple, small scale. Hindi kailangan malaki. Pwedeng gawin dito sa bahay nyo. As you can see, pwedeng isang induction, dalawang induction, tapos dahan-dahan siyang lumalaki. Pwede rin siyang food cart na pwede sa kalye, di ba? So, actually, usong-uso yun ngayon sa Manila, yung mga food cart. Okay? Very, uso siya, and meron mga tao talaga na nag-release sila ng food cart. May ginagawa nila, tapos nililist nila. Tapos you can make your own business. Yung iba pa nga, they provide na yung mga siomai, yung supplies, so talagang magbibenta na lang talaga kayo. Magluluto at magbibenta. Teach basic food costing for profitability. Meron akong costing sheet na pwedeng padala sa inyo, pero dito sa, very simple lang yung food costing. Important ang costing. Kasi ayaw natin malugi kayo. Gusto natin kumikita kayo. Okay? And then highlight food safety and hygiene practices. So very important din yan. Why start a food business is always in demand. Lahat ng tao kailangan kumain. Pipili tayo ng base or basic na produkto na pwedeng kainin ng tao halos araw-araw. Diba? Masarap siya, nakakabusog, diba? Sulit, diba? Tapos, starting capital, as in 500 pesos. 500 to 5,000 pesos. Sobrang konti. Tapos, parang start ka, isang kalderong lugaw. Benta natin. Bukas, makalawa, 2 kalderong lugaw. Tapos ngayon, na may Grab pa, mas madali. May Facebook pa, may Instagram pa. Pwede kayong mag-advertise ng negosyo nyo. Pero, ito yun. Dahil may Facebook at Instagram, pag may nasira yung tiyan, may nagkasakit, rin. So, kailangan yung food safety lagi important. Ang social media, for me, para sa restaurant business, very good siya, pero very, detrimental kung magkamali kayo. Kasi, kung dati, isa, may complaint, magiging 5 yan. Ngayon, isa may complaint, magiging 500 na yan. Kaya dapat kayo, maayos kayo, magluto and malinis yung pagkain. Flexibility, pwedeng full-time, pwedeng part-time, habang, di ba, sa umaga, di ba? Like, yung kanina yung sinabi ko, champorado, pwede namang breakfast at saka merienda lang natin i-out yun. May mga restaurant sa Manila, may mga food delivery sa Manila, nagsasabi sila, open 7 to 10 a.m. Open hapon na lang. Pero kumikita sila. Okay? Minsan yung may oras ka na nakaspecify, yung hindi ka laging bukas, yun pa yung pipilahan. Kasi parang may
kumbaga exclusivity silang sinasabi. Okay? And, syempre, pwedeng lumaki to na lumaki. Take to TV. Check natin. Okay. Sorry. Nagluluto habang nag-lecture. Sorry. Okay. Alright. So this is, pwede siyang lumago. Pwede, and pag lumago na yan, pwede na rin baka pwede na kayong umuwi. Diba? At gawin ng negosyo to. Okay? So, ang sinasabi namin, diversified income, so mas marami kayong income sources. Hindi lang yung trabaho nyo dito or trabaho ng asawa nyo. You will have ito, magiging source to ng income. Siyempre, una, puhunan. Diba? At siguraduhin nyo, huwag nilang gagastusin yung puhunan na yan. Kasi minsan, puhunan ko 500 pesos, kinita ko 500 pesos, kasi gagastusin na lang yung 1,000. Eh, dapat yung 500, ibalik. Diba? Sige, kumuha kayo dun sa 500 na kinita nyo, pero huwag nyo naman ubusin. Kasi yung puhunan, yun yung importante, laging intact yun. Kasi sayang naman. Tapos, as lumalago yung business, dagdagan yung puhunan galing sa kinita nyo. Okay? Yun nga, kailangan natin ng ibang source ng income. Okay? Daily sales, kunyari, daily sales profit of 300 or 1,000 pesos or even more, pwede itong tumulong. Kahit sabihin mo na lang, sa luho man lang, ng anak niyo or ng pamilya niyo. At least hindi na kayo yung nagbibigay ng pan-cellphone, ng pang-loan. Sino na? Diba? So, ang iniisip na lang natin yung pang-araw-araw na pagkain, yung hanggang sa eventually, pati yun maka-cover. Diba? So, syempre, ano yun eh. Kasi, ang hirap ng buhay dito, tapos sila parang, diba? Naawa talaga ako. I'll be honest, I work with a lot of OFW, especially sa California when I work with them. Minsan nakaawa ako eh. So parang hingi yung sweldo pa lang, tapos binibilang na nila kasi hinihingi na ng anak nila. And syempre may rin sila, may feeling sila na kailangan kong bigyan kasi wala ako doon. Diba? So nakakaano siya. So parang minsan sinasabi ko, sabihin mo naman sa anak mo, parang mag-negosyo siya or mag-tipid, diba? So very important. So, here are some ideas. So, food business, pwede kayo maglutong bahay. So, maliit na kalandira. Sa tabi ng sports center sa Billion Brother, there's one house na I think yung garahe nila, kinonvert nila into kalandria na where may food doon. Okay? Tapos, every day, pupunta sila ng palengke, kung anong makita nila doon, yun yung magiging ulam for the day. So, mga 5 yung ulam nila. Lagi silang sold out. Alam ko yun dahil yung anak ko, doon kumakain ng breakfast every day. Kasi swimmer siya sa Bilil. So, after training, doon siya kumakain. And, masarap yung food. Kasi laging fresh. Wala siya, nung tinignan ko yung loob, isa lang yung ref niya, wala siyang freezer, kasi everyday, mamamalengke sila ng 4 o'clock na umaga, pagdating, luluto, by 7 o'clock, na nakalatag na yung breakfast, tapos niluluto na yung lunch. So, may ganon. So, simple. Ano yung mga specialty nyo? Saan kayong magaling? Diba? So, yun yung isa doon. Pwede rin, pamerienda. May isang cart sa labas ng SDA. Alam niyo to? Hindi niyo alam to? Yung sa DAC. May isang cart sa labas ng DAC. Binibenta lang niya banana Q, toron, kamote Q. Barbecue. Walang barbecue. As in, puro matamis lang. Tapos paglabas mo lang ng building, naaamoy mo na siya. Tapos makikita mo, puro siya, kakain kayo doon. So, favorite ko yun, dinadayo ko pa yun. So, yun yung mga Pwede rin kakanin. Kakanin ay isa sa pinakamurang produkto
As in, food cost mura na mabibenta mo. Dagdagan mo lang ng konting keso, yung puto mo, tataas na yung value nun. Di ba? Yung kutsinta mo, nakita ko kanina may kutsinta kayo. Kutsinta na may keso, pwede mo na patayin. Masarap. Masarap. Ako gumawa nun. Ikaw ang gumawa nun. Actually, pwede mo kayo negosyo yun. Mura lang yung kutsinta. Binili lang po niya. Binili lang niya. So, yung kutsinta, pero nakita ko yung kutsinta nyo kanina, may keso. Opo, masarap. Masarap, di ba? Pag nilagyan mo ng keso at hindi nyo yung kutsinta, number 1, hindi siya madaling mapanis. Kasi sa kutsinta mismo, hindi siya madaling mapanis. Tubig lang yun, tubig, rice powder, and lye. Yun lang yun, hindi siya mabilis mapanis. Kung nyo ang inalagay nyo, sandali lang, wala na. Ngayon, nilagyan nila ng keso. Kasi may keso, mas mahal. Kesa sa nyo. Yan. O yun. Minsan po nilalagay ko latik. Latik. Pwede. O, yun. Pag nilatik mo, level up. Tataas yung presyo. Okay? Ayun ang importante sa food business. Kailangan may kakaiba ka. Okay? Ang tawag nila sa marketing, USP, unique selling proposition. So, sa pagkain, bakit ka iba? Bakit ka dadayugin? Diba? Yung sa Ambers, yung pichi-pichi nila, pichi-pichi lang yun. Diba? Ba't mo dadayugin? May keso. Diba? Mas malambot ng konti. O di. Pag freezer mo, 1 linggo. Tapos frozen na pichi-pichi, masarap. So, yun yung importante. So, pag tinignan mo lahat yan, pwedeng gawin kahit sino. Kahit sino yung sa inyo, pwedeng gawin yan. Pero bakit kayo dadayugin? Bakit kayo pupuntahan? Masarap. Special. Actually, today, pinakain kami ni Brother Dennis yung fish ball, parang fish siomai. Honestly, gusto kong i-uwi yun at inegosyo yun. Kasi, mura lang gumawa ng parang fish ball, tapos babalot ko sa siomai. May bago na lang ang product. Wala lang sa Manila. Diba? Gagawa lang ako ng chili garlic sauce. Okay na. Magkano lang yun? Diba? Benta mong may rice, diba? Next week, may card na ako sa labas ng, DAC. Si Alain yung tagaluto. Diba? Tapos, pwede rin, dito, maraming kita. Asukal, tubig, konting flavoring, yan ang puhunan mo. Gulaman, buko juice, melon juice, diba? O gawin nyo, may sugar-free option. Lahat ng tita. Doña Elena, pwede na tayong uminom. Lahat may diabetes. Pwede na. Diba? Ha? Diba? Ako may diabetes. Pero, ako meron. Ako naghahanap sugar-free option. So, pwede nyo gawin yan. Ang gulaman, lahat ng juice, konti lang yung puhunan yan. Pwede siyang lumago. Ang ano pa lang sa buko juice is mabilis siyang mapanis. So, kailangan maganda yung supplier niyo. Pero sa mga probinsya kasi, may mga There was one buko shake na try ko. I think it was in Boracay. And it was a buko shake na dinagyan nila ng 1 shot of espresso. Sabi na parang weird. Nung ininom ko, sarap, refreshing, malamig, tapos gising ka. So, may mga ganon. May isa naman na na-try ko, same also, in Boracay, it was a buko americano. So, it was a shot of espresso with buko juice and then ice. Hindi siya shake. So, yun. Parang, ang buko at saka ang kape, nagmamatch pala. Diba? And I would have never ko maiisip yun, pero nung natikman ko, ang sarap. Okay? Meron rin sila coffee na yung creamer niya is gata. Yes. Diba? Masarap, diba? Na, siya, vegan pa. Keto pa, diba? Yun. Tapos, ito, favorite ko to, specialty products.
Ano yung kinalakihan nyo? Ano yung meron kayo sa pamilya nyo, sa probinsya nyo, na produkto na pwede nyo gawin? Example, sa Baguio, maraming strawberry jam. Diba? Or kung saan maraming ube jam. Pero yung ube jam natin ngayon, papel na. Kasi dahil sa global warming, yung ibang ube, hindi na nagiging purple, lavender na lang siya. Kaya, minsan yung ube jam natin, maraming coloring pag sobrang purple. Yeah. So, ano yung mga heirloom na dishes? Ano yung kinalakihan nyo? Balikan nyo, anong niluluto ng mga lola nyo, nanay nyo. Baka kasi may ibang tao, yan rin yung hinahanap. Ito kasi yung heirloom dishes, nawawala na yan. Okay, nawawala na yan. Noong pandemic, nakatira kasi ako ngayon sa bahay ng mommy ko. Okay? Pero yung mommy ko nilayasan na ako, nasa ibang bahay na siya. Ayaw na kasama ako. Nag-condo na siya. So, nung pandemic, nililinis ko yung bahay kasi wala na akong magawa. So, nililinis ko yung bahay. And, like a gift, may nag-appear ng isang recipe box na wood. Pagbukas ko, in the handwriting of my grandmother and great-grandmother were a box of recipes. Na I was so amazed that I grew up eating this food, all of this, but it was never, kasi I died, my grandmother died, I was 14. So she only passed to me a certain amount of knowledge in cooking. And she was an excellent cook, okay? But during the pandemic, I found her recipes, my great-grandmother's recipes. And there were dishes there that I only remember from childhood. Na parang talaga siyang regalo. Na parang, sige, magkulong ka dito sa bahay. And that's what I did during the pandemic. Re-revive ko isa-isa yung mga recipe ng lola ko. Now, one of them, inaabangan ng Brother House sa Green Hills. Yung salsa monja. It's a specialty. It's olives, pickled olives, pickled onions with breadcrumbs and everything. So the first year I made it, I sent to Brother Dodo. I said, Brother, this is something I did during the pandemic. It's a recipe of my grandmother. So since 2020 until last year, I sent always a big bottle, and he says, we wait for this. So I will bring you some the next time you come. But that's something that particular one, nakikita ko yan, ito sa big jar, sa kusina ng lola ko, ito sa big jar. She made it only in November to be given away in December. So, sobrang siya. Okay? So, very important yan. Baka meron yung nanay nyo, lola nyo, or ikaw, baka may na-invento ka ng sobrang sarap. Bottle nyo, benta nyo. Diba? At kung ganito, yung binabottle at saka binibenta, asahan nyo December, yun tara, daming benta. Pero yun, kailangan nyo ng disiplina. Kailangan may disiplina. Kasi malaki yung benta ng December, November, December, January. Malakas yung benta. Tapos mahina yung matumal at in the middle of the year. So kailangan may disiplina rin sila. Na pagdating ng production ulit, may pupunan kayo. Okay, so important yun. So today, ang ginawa natin is tubong lugaw. Tubong lugaw is a common term. Pag tinignan nyo yung costing, papakita ko sa inyo magkano lang yung cost ng lugaw, tapos magkano natin magbibenta. Okay? Pero, meron tayong floaters. Kung sa toppings. Kung ano yung natin. Tapos, meron tayong sinkers. So, for today, our floaters, binili ko lang to, but you can make it on your own. We have green onions, chopped green onions, garlic, shallots, chili oil. So, floaters. Ito, can vary. Gusto yung palitan. Tanggalin yung shallots, mahal. Ang galing. Garlic, ito. Pwede yung be creative.
Yung pork floss, yung ano po yung tawag? Meat floss. Maho, di ba? Pwede rin sa taas na lugaw yun. Pwede chop chicharon. Di ba? Ang dami mo yung isip. Tapa flakes, adobo flakes. Di ba? Lahat yung pwede mo ano. You can have half. Pwede rin, yung may taba na chicharon, yung di ba? So, lahat yan pwede mo. Pero, ang base natin, simpleng lugaw. Diba? Simple, lugaw. Lahat ng tao kumakain ng lugaw. Diba? Pwedeng gawing vegetarian to. Diba? Pwedeng lagyan, sino mahilig sa curry? Pwedeng lagyan to ng curry powder. Pwedeng i-top nyo ng curry. Chicken curry. Pwedeng i-top nyo ng curry potatoes. So, again, ito yun. Then we have sinkers, yung mabibigat. Ito, the first time I made this lugaw, sa team ng anak ko, ginawan ko sila ng lugaw. Sabi ko, halika mag-lugaw party kayo before NCAA competition. The Saturday before the competition. Sabi ko, halika mag-lugaw party tayo. Tapos, ang ginawa ko was, gumawa ko ng chicken. This chicken, simple lang yan. Chicken, salt, pepper, chicken breast, salt, pepper, konting paprika, a little spices, saute. Ang isang comment ng isang bata doon was, never pa akong nakakain ng lugaw na may lasa yung manok. So, ang recipe ng ang pangalan ng recipe na to is manok na may lasa. Okay. Kasi daw, every time kakain sila ng lugaw, yung manok, walang lasa. Kasi naluto na lahat. So, dapat separate ito. So, yun. Ano ba yung ibang sinkers? Egg. Quail egg, regular egg. Here, we have what I call a 9-minute egg, which is hindi siya hard-boiled egg. Pag tingin mo, hindi siya black, yung sides. Maganda tingnan, masarap tingnan. Tapos, medyo basa yung yolk. Okay? So, dapat very important yun. Tapos, ano yung mga condiments kung gusto nyo ng patis, pepper, salt, yan. Pero isasama lahat natin sa packaging. Very important yung portion. Okay? So, gaano kalaki, gaano kaliit. Tapos, ano yung packaging na gagamitin. Ano yung gagamitin. For here, bowl lang. Pero paano kung ipapadala natin, i-grab natin, dapat maganda yung packaging natin. Na pagdating, hindi siya mukhang halo-halo. Mukha siyang maayos. Okay? Yeah. Ayun, halo-halo. Isa pang maganda. Thank you for watching, guys. Jesus loves you. Bye-bye.